Ang pinuno, nagsasabuhay ng pananampalataya. Sa Ebanghelyo ngayon ay ipinapakita ni Jesus ang kanyang husay sa pagbubuod ng mga itinuro niya sa kapatagan. At ngayong linggo ay ang pagtatapos sa pangangaral na ito. Binigyang diin niya ang mga napakamahalagang bagay na dapat matandaan ng mga taong nakinig sa kanya. Sa kanyang pagbubuod, sinabi niya na ang isang disipulo o tagasunod ay dapat maging totoo sa kanilang sarili, sa isip, sa salita at sa gawa. Tatlong imahe ang kanyang ginamit upang madaling maipaintindi ang kanyang mensahe. Una ay kung paanong aakayin ng isang bulag ang isa pang bulag. Ikalawa ay kung paanong ang isang alagad ay magiging kasing husay ng kanyang guro kapag lubusang naturuan. At ikatlo, kung ano ang puno ay siyang bunga. Ika ni Jesus, walang mabuting punong kahoy ang mamumunga ng masama. Makikilala ang bawat puno ayon sa kanyang bunga. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ang tatlong imaheng ginamit ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng kung ano ang kinakailangang mga katangiang taglay ng isang pinuno o lider upang tunay niyang magabayan ang kanyang mga nasasakupan. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang isang lipunang maayos at mabisa ay nangangailangan ng mga namumuno na may tunay na kapangyarihan na magtatanggol sa mga institusyon at maglalaan sa sukat na paraan ng kanilang gawain at pagsisikap sa kabutihang madla ng bayan. Ano ang kabutihang madla? Ang kabutihang madla ay kinapapalooban ng kabuuan ng mga kondisyon ng buhay panlipunan na nagtutulot sa mga grupo at sa bawat isa ng mga kaanib na makamit ng madalian at lubusan ang sarili nilang kaganapan. Kaya sa panahong ito na tayo ay masusing nag-iisip at namimili pa lamang ng mga mamumuno sa atin, bigyang halagasanan natin ang mga batayang hindi lamang udyok ng damdamin, kundi bunga ng ating pananalangin at pagpili sa katotohanan. Isang pinuno na hindi bulag sa katotohanan, pabor man sa kanya o hindi. Pinuno na handang punahin at baguhin ang sarili upang mas makapamuno ng tama. Isang magaling na pinuno na hindi nakasentro lang sa angkin niyang galing, bagkus ay marunong magbahagi ng gawain at pumuri sa kakayanan din ng iba. He is a leader by example, hindi gahaman sa pwesto. At isang pinunong gumagalaw ayon sa kalooban ng Diyos na siyang tunay na imahe ng isang pinuno. Walang hinangad kundi ang kabutihan ng mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At ang pinakahuwaran sa lahat ng mga ito ay walang iba kundi si Jesus, ang mabuting pinunong lingkod. Ngayong papalapit na ang eleksyon, ay pipili tayo ng mga pinuno ng ating bansa sa loob ng 6 na taon. Ating isapuso ang mga sumusunod. Una, pipili ako ng isang pinunong
umaamin sa kanyang mga kahinaan at pagkakamali at nagsusumikap na ayusin ang sarili at ituwid ang mga pagkakamaling nagawa. Alam niya ang kanyang kakayanan at makatotohanan. Kaya din niyang makita ang expertise ng iba, kaya bukas siyang makatrabaho sila nang hindi nai-insecure. At pipili ako ng isang pinuno na hindi lang kilala ang mamamayang Pilipino kung panahon ng eleksyon. Ikalawa, pag-aaralan ko ang track record ng mga naghahangad na maging pinuno na hindi lamang nakabase sa social media. At higit sa lahat, ang pipiliin kong pinuno ay makadiyos, makatao, makakalikasan, makabayan, at magaling.